Sa lahat ng anak, tandaan nyo, mauubos ang pagtanggap sa iyo ng tao, pero hinding-hindi ang pagtanggap sa iyo ng iyong ina. Mauubos ang pangunawa sa iyo ng mga tao, pero hindi ang pangunawa ng iyong ina. At mauubos ang pagsuporta ng mga tao sa iyo, pero hindi ang pagsuporta ng iyong ina. Mauubos ang pagmamahal ng mga tao sa iyo, pero hindi ang pagmamahal ng iyong ina sa iyo. Now, ang tanong, paano mga ba maibabalik ng isang anak ang espesyal na pagmamahal sa kanyang ina? Sino po rito naniniwala dapat ang isang anak na ibabalik yung espesyal na pagmamahal sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang ina? Totoo po ba yan? Dapat hindi lang yung isang ina, ang isang magulang ang nakapagpaparamdam ng pagmamahal sa kanyang anak, kung hindi dapat na ibabalik din ng anak yung espesyal na pagmamahal sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang ina. Alam niyo po, paano mo ito maibabalik sa iyong magulang? Una, sa panahon ng kanyang pagkukulang, tanggapin mo pa rin ang iyong ina na gaya ng pagtanggap niya sa iyo. Sino po naniniwala? Darating at darating yung point na magkukulang at magkukulang sa iyo ang iyong magulang, ang iyong ina. Totoo po ba yan? Darating at darating yung point na hindi lahat ng expectation mo mamimit ng magulang mo, mamimit ng iyong ina. At sino po naniniwala? Darating at darating yung point na hindi lahat ng maganda, iyon yung makikita mo sa iyong magulang, lalo na sa iyong ina. What's the point? Walang perpektong ina, lahat may kahinaan at nangangailangan ng pagtanggap mula sa anak. Tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, hindi perpekto ang nanay na binigay sa iyo ng Panginoon. There are times na magkakamali siya, magkukulang siya sa iyo. At sa mga panahon ng pagkakamali ng iyong ina, pangunawa at hindi paninigaw ang kailangan niya. Sa panahon na nagkakamali ang iyong ina, pangunawa at hindi kawalan ng respeto ang dapat na naigaganti ng isang anak. At sa mga panahon na nagkakamali ang iyong ina, pangunawa at hindi panghuhusga ang dapat na iginaganti ng isang anak sa kanyang ina. Napakalungkot na maraming anak sa halip unawain ang pagkakamali ng kanyang ina, nakukuha pang sigaw-sigawan ang kanyang ina. Napakalungkot na maraming mga anak na sa halip unawain ang pagkakamali ng kanyang ina, nakukuha pang magdabog sa kanyang ina. At napakalungkot na maraming anak sa halip unawain ang pagkakamali ng kanyang magulang, lalo na ng kanyang ina, nakukuha pang husgahan ang kanyang ina. At ikalawa, sa panahong nagkakamali ang isang ina, ang isang hindi perpektong ina, alalahanin mo na lang kung paano siya nagpakahirap sa iyo. Ano ibig sabihin nito? Panunumbat ba ito ng isang magulang sa nagawa niyang mabuti? No. Pagkilala lang ito sa mga hindi matatawarang puyat ng iyong ina para sa iyo. Nagkamali man siya o nagkakamali man siya paminsan-minsan. Pagkilala lang ito sa mga hindi matatawarang sakripisyo ng iyong ina, sa mga nagkakamali man siya paminsan-minsan. At pagkilala lang ito sa hindi matatawarang paghihirap ng iyong ina para sa iyo, nagkakamali man siya paminsan-minsan. So kung nagkakamali man ang iyong magulang, lalo na ang iyong ina, isipin mo na lang kung gaano karaming puyat yung tiniis niya para sa iyo. Kung nagkukulang man ang iyong magulang, ang iyong ina sa iyo, isipin mo na lang kung gaano karaming hirap ang tiniis niya para sa iyo. At kung nagkukulang, nagkakamali man ang iyong magulang, ang iyong ina sa iyo, isipin mo na lang kung gaano karaming sakripisyo yung ginawa niya para sa iyo.
Ikalawa, sa panahon ng kanyang kakapusan, suportahan mo pa rin ang iyong ina gaya ng pagsuporta niya sa iyo. Sino po naniniwala? Darating at darating yung point, magsisis ang kakayanan ng isang ina na kumita. Sino po naniniwala? Isang araw yung magulang mo, hihinto na sa pagkita. Kung siya ay empleyado, isang araw darating na yung kanyang retirement age. Kung siya ay isang OFW, isang araw kakailanganin na niyang umuwi. Kung siya ay nagninegosyo, isang araw kusang susuko na ang kanyang katawan sa paghahanap buhay. At ito ang totoo. Napakapalad ng isang magulang, napakapalad ng isang ina kung napaghandaan niya yung panahon na hindi na siya kikita. Pero papaano kung ang lahat-lahat na ibuhos niya sa pamilya? Papaano kung lahat-lahat ng kinita niya na ibuhos niya sa iyo? What's the point? Una, tandaan niyo po, pinakamalungkot na magmukhang kawawa, isang ina na ibinuhos ang lahat-lahat sa pamilya. Again, sa lahat ng mga anak, kung hindi ka rin lang naman pinagkaitan ng iyong ina, ng iyong magulang sa panahon ng kanyang kalakasan sa pagkita, huwag mo naman pagkaitan ang iyong magulang, lalo na ang iyong ina, sa panahong kumikita ka na. At huwag mo siyang tingnan na utang na loob. Kasi, pag tiningnan mo siyang utang na loob, pag sa tingin mo nakabayad ka na, kahit kailangan ka pa ng iyong ina, hihinto ka na ng pagtulong sa kanya. Huwag mo siyang tingnan na obligasyon, kasi pag tiningnan mo siyang obligasyon, pag napagod ka na, kahit kailangan ka pa ng iyong ina, ang iyong tulong, hihinto ka na. At huwag mo siyang tingnan na tulong, kasi pag tiningnan mo siyang tulong, pag sapat na lang ang meron ka, kahit kailangan ka pa ng iyong ina, ang iyong tulong, hihinto ka na. Tingnan mo siya bilang pagmamahal ng isang anak sa isang ina na minahal ka. Kasi nga, pag pagmamahal ang nagdadrive sa iyo, kahit tingin mo parang bayad ka na, tutulungan mo pa rin ang magulang mo. Tutulungan mo pa rin ang iyong ina. Pag pagmamahal ang nagdadrive sa iyo, kahit pagod ka na, tutulungan mo pa rin ang magulang mo, tutulungan mo pa rin ang iyong ina. At pag pagmamahal ang nagdadrive sa iyo, kahit sapat lang ang meron ka, pipilitin mo pa rin makatulong sa iyong magulang, lalo na sa iyong ina. Ikalawa, pinakamasakit na sayang sa buhay, yung tulong na hindi mo na ibigay sa iyong magulang, lalo na sa iyong ina. Totoo po ba yan? Sa mga anak at sa mga magulang na hindi na ipagkaloob na sayang yung pagkakataon, pinakamasakit na sayang sa buhay, yung tulong na hindi mo na ibigay sa iyong magulang, sa iyong ina. Alam niyo po, sobrang sakit bilang anak. Yung may kakayanan ka ng maipakain, lahat ng gusto niya pero hindi mo na magagawa kasi wala na. Napakasakit bilang anak. Yung may kakayanan ka ng mabili lahat ng gusto niya pero hindi na pwede kasi wala na siya. At sobrang sakit bilang anak, yung may kakayanan ka ng bigyan ng masaganang buhay ang magulang mo pero hindi mo na magagawa kasi wala na siya. Kaya nga sa lahat ng mga anak, kung pagpapalain mo lang din naman ang iyong magulang, ang iyong ina, ngayon na, habang kasama mo pa siya,